si Homer! Nilakasan pa ng kanyang ama ang pagkatok sa pinto. Maya-maya lang ay nagbukas na rin ito. Isang binata rin ang bumungad sa kanila. Sa palagay ni Ruel ay halos kasing edad lang niya yon. O tiyo, nandyan na pala kayo. Ay teka, si Ruel na ba ito? Fernan, ikaw na yan? Nagkita na ulit ang dalawang siraulo. Uy, ang laki mo na, Insan ah. Ano, kumusta ka na? Ay teka, hindi kami nagpunta rito para magkumustahan kayo ha. Nasaan ba yung tatay mo? Mas nilawakan ni Fernan ang pagkakabukas ng pintuan. Ay, akit kayo sa taas. Naroon si Lolo. Nagkakbayan pa si Ruel at Fernan. Bata pa lamang kasi sila. Talaga namang sanggang dikit na talaga ang dalawa. Magkasama palagi si Ruel at Fernan sa lahat ng kalokohan. Kaya ganun na lamang ang pagkasabik nila nang magkita ang isa't isa. Nang makakit na sila sa ikalawang palapag, naabutan nila ang isang matandang puti na ang buhok. Baka sa mukha nito ang labis na panghihina. Iyo, nanghihina na si Lolo. Gusto nga sana naming dalhin siya sa ospital eh. Ang kaso, ayaw naman niya. Nakaaway pa nga niya sila tita kasi hindi talaga namin siya mapilit eh. Ang sabi lang niya, gusto ka raw niyang makita. Lalong-lalo na itong si Ruel. Ha? Ako? Bakit ako? Hindi naman kami ganun kalapit sa isa't isa. Ewan ko ba dyan kay Lolo? Nakakaselos nga eh. Kasi ako nandito pero ikaw ang hinahanap. Sige na, Fernan. Magpahinga ka na muna. Alam kong kanina ka pa inaantok. Tinapik ni Fernan ang balikat ni Mang Homer at Ruel. Salamat, Dio. Kapag mayroon kayong kailangan, nasa baba lang naman ako eh. Pwede niyo akong gisingin kung tulog na ako ha. Tumango na lang ang mag-ama. Bumaba na rin ang binatang si Fernan. Naiwan ang dalawa habang nagbabantay sa natutulog na si Mang Borong. Tiningnan ni Ruel ng maigi ang kanyang lolo. Kamukhang kamukha yun ang kanyang ama. Kaya hindi na nakakapagtaka para sa kanya na sa dami ng anak na matanda, ang ama niya ang pinakapaborito nito. Tay, wala na ba talagang lunas ang sakit ni Lolo? May lunas pa sana eh. Ang kaso, di ba, matigas ang ulo. Kung nagpadala siya sa ospital kagad, baka kahit paano eh, tumagal pa yung buhay niya. Paano yan? Tatanggapin na lang natin na mawawala na siya. Ayos lang ba kayo sa ganun? Bago pa tayo mapunta rito, nag-usap-usap na kami magkakapatid. Wala eh. Tanggap na nila. Iniintay na lang din nila kung kailan ang oras ng itay. Naisip ko nga rin, siguro ayos na rin yun. Baka gusto na rin magpahinga ni itay. Bumuntong hininga na lang si Ruel. Batid niyang tinatago lamang ng kanyang ama ang tunay nitong nararamdaman. Dahil madaling araw na rin noon, pinauna na siyang matulog ni Mang Homer. Sobrang layo din kasi talaga ang kanilang binyahe. Kinaumagahan, nagising na lamang si Ruel nang maramdaman na marami ng tao sa silid na yon. Nang ilipot niya ang tingin, napansin niya na mga kamag-anak nila ang lahat ng yon. Marahang bumangon si Ruel at bahagyang nahihiya pa. Narinig niyang kinakausap ng kanyang lolo Borong ang kanyang tatay. Homer, ikaw ang panganay sa lahat ng aking mga anak. Kaya sa'yo ko iiwan ang pamamahay na ito. Nakikiusap ako sa iyo na sana ingatan mo ito. Huwag kayong mag-alala, tay. Hindi ko pababayaan ang pamana ninyo. Nasaan ang pinakapanganay kong apo? Lumingon kay Ruel ang lahat ng naroon. Sinenyasan naman siya ng kanyang ama na lumapit. Nahihiyang umalis sa kinauupuan ng binata. Napangiti naman ang matanda nang makita ang kanyang mukha. Halika. May ibubulong ako sa iyo. Inilapit ng binata ang kanyang tenga sa matanda. Habang pabulong na sinasabi ng matanda ang mga salita nito, hindi maiwasan ng binata na mapalaki ang mata. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang kanyang naririnig. Pagkatapos ng bulong na yun ng kanyang lolo, ngumiti
sa kanya na malapat. Ako, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo, ha? Ikaw ang pag-asa ko. Hindi man lang nakapagsalita si Ruel. Masyado siyang nagulat sa kanyang mga nalaman. Bagay na hindi pa muna niya pwedeng ipaalam sa lahat. Maya-maya lamang ay tuluyan ang pumikit ang matanda. Nagsimula ng iyakan ng kanilang mga kamag-anakan. Agul-gulan ang namayani sa silid na yon. Kahit ang kanyang amang si Homer ay naiyak din. Hindi malaman ni Ruel kung ano ang kanyang mararamdaman. Kung malulungkot ba siya sa pagkawala ng kanyang lolo o mapapraning ba siya kung totoo ba talaga ang sinabi ng matanda sa kanya. Agad na dinala sa morgue ang labi na matandang si Borong. Naiwan muna sila sa bahay habang ang iba nilang kamag-anak ay naghahanda na rin sa burol na matanda. Habang tulala sa gilid ang binatang si Ruel, nilapitan siya ng kanyang pinsan na si Fernan. May insan, ayos ka lang ba dyan? Lamang si Ruel bilang kanyang tugon. Pero mas lalo pa siyang kinulit ni Fernan. Tumabi ito sa kanya at inakbayan siya. Ayos lang yan. Lahat kami rito inanggap na lang talaga na mangyayari yan kay Lolo. Teka sandali. Ano nga pala yung pinulong sa'yo ni Lolo Borong? Ha? Oh, wala yun. Simpleng bagay lang na kaming dalawa lang dapat ang makakaalam. Kayong dalawa lang ang pwedeng makaalam? Ano naman yun? Bawal ang araw sabihin sa iba eh. Kapag sinabi ko sa iba, mumultuhin niya ako. Di sige, ikaw ang bahala. Nandito lang naman ako palagi kapag handa ka na mag-share. Ngumiti na lamang si Ruel. Sa kanyang kaloob-looban, hindi pa siya handa na malaman ng iba ang tungkol sa ibinulong sa kanya. Nais lang siya muna mismo ang umalam kung totoo nga ba ang nilalang na nabanggit ni Lolo Borong. Kinabukasan ng gabi, nagsimula ang unang burol na matanda. Medyo marami-rami ang dumalo sa unang burol dahil marami din talagang nakakakilala kay Lolo Borong. Halos mapuno na ang malawak nilang bakuran. May iba pa nga na naglatag na lang din ng lamesa sa labas. Abala sila Ruel ng mga sandaling yon dahil sa pag-aasikaso ng mga bisita. Pero habang nangyayari ang lahat ng yon, napansin ni Ruel na walang kanilang tiya Beninay sa burol. Nagtaka si Ruel. Ang pagkakaalam niya kasi, si tiya Beninay niya ay isa rin paboritong anak ng kanyang lolo. Fernan, nakita mo ba si tiya Beninay? Si tiya Beninay? Baka nandun sa bahay niya. Hindi ba siya makikilamay dito? Tatay nila ang patay Mabuti pa tawagin mo na lang. Baka mamaya mapagalitan pa siya ng tatay mo. Inilipag ni Ruel ang daladala niyang tray na may lamang mga sopas. Tinuro lang sa kanya saglit ni Fernan ang tirahan ng ginang at saka nagtungo na rin siya roon. Madilim ang bakuran ng ginang na si Beninay. Sa lahat ng kapatid ng kanyang ama, ang tiya niya lang na yun ang parang naiba. Parang malayo ang loob noon sa lahat ng kamag-anakan. Nagpunta lang yun noong naghihingalo na si Lolo Borong. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب عشان كذا شيك على نظام التكييف من ناس خبرة وفاهمة قبل ما تبدل. كل اللي تحتاجه انك تتواصل معانا واترك موضوع. Tiya Beninay, nandiyan po ba kayo? Nang walang tumugon sa kanya ay napilitan na siyang pumasok sa loob ng bakuran. May nasipa pa siyang lata na pakalat-kalat sa daan. Ano bang bakuran ito? Parang hindi naman nililinis. Naglakad pa palapit ang binata, palapit sa may pintuan. Kakatok na sana siya nang bigla yung magbukas. Naisip niya nagkasira lang pala ang ilaw sa labas. Napaisip si Ruel. Hindi naman kasi naghihirap ang angkan nila para hindi magkaroon ng maayos na ilaw si Beninay. Isa pa, kung paborito rin anak si Beninay, malamang sa malamang tulad ng kanyang ama, nasa ginang din ang pabor ng matandang na mayapa. Tiya Beninay, hindi po ba kayo pupunta sa burol ni Lolo? Tumingin muna ng ilang segundo ang ginang sa kanya. Nakaramdam naman ng kaunting pagkailang si Ruel.
pupunta ako kapag wala ng ganong tao. Bakit naman po? May mga naghahanap din po kasi sa inyo nung kanina eh. Basta, pupunta ako kapag kaunti na lang ang mga tao. Bakit ba ang kulit mo? Natameme si Ruel sa inasal ng kanyang tiyahin. Hindi na lamang din siya nagsalita para hindi na rin mainis pa sa kanya ang ginang. Sa susunod, huwag kang bida-bidang pupunta rito. Hindi ako katulad ng iba mong tiyo at tiya na basta-basta na lang malalapitan mo. Magkamag-anak tayo, pero hindi tayo magkakilala. Di ba napaya si Ruel noon? Kahit na alam niyang may punto naman ng ginang na si Peninay, palagay niya ay sinampal pa rin siya ng iyak. Naglakad na lamang si Ruel palabas ng bakuran. Napapailing na lamang siya. Hindi niya inaasahan na ganun pala kasungit ang tiyahin niya ngayon. Bumalik na lamang siya sa burulan. Hindi na lamang na pinansin ang nangyari. Tinuon na lamang niya ang atensyon sa pag-aasikaso ng mga nakikilamay. Kakong alas 12 ng gabi, nagpasya si Ruel na magpahinga na muna. Ang iba nilang pinsan ang pumalit sa kanila ni Fernan. Tumambay ang dalawa sa bakanting espasyo sa likuran ng bahay. May lamesa kasi roon na madalas din puntahan ni Lolo Borong nung nabubuhay pa ito. Na balang nangyari? Bakit hindi mo naisama si Tia Peninay? Ang sungit minsan, grabe. Ang galang-galang ko na nga ganun pa rin siya. Sinungitan pa rin niya ako. Alam mo, sa totoo lang, bigla na lang kasing nagbago yan si Tia Peninay eh. Mula nung manggaling siya sa pistahan sa kabilang baryo, 4 na taon na nakakalipas, naging ganyan na siya. Bakit? Ano bang nangyari nun? Ewan ko rin. Kahit yung asawa niya, hindi rin makapagsabi sa amin. May asawa si Tia Peninay? Oo, yun siya. Kasal sila nun. Ang kaso lang, iniwan din siya eh. Kasi nga, nagbago naman kasi talaga yung ugali niya. Lagi siyang may love sa amin. Madalas na gabi lang siya lalabas. Maliban na lang kung sobrang importante. Saka lang siya lalabas ng maliwanag. Hindi kaya nagkaroon ng depresya si Tia? Kasi dahil sa kalungkutan? Yan ang hindi ko rin alam. Ay, iyanan muna nga natin siya. Ang isipin na lang muna natin sa ngayon ay ang burol ni Lolo. Siya nga pala. Mamayang umaga, samahan mo pala akong mamili ng baboy at mga isda ha. Pangluto para sa lamay. Lamay? Tapos baboy at isda? Seryoso ba yan? Ganun talaga dito, ano ka ba? Hindi naman ito kagaya ng sa Maynila na kapag may patay, dapat ang patay rin yung pagkain. Hindi mo pa nga naabutan yung mamamatay yung kapitbahay namin eh, may video okay pa eh. Ha? Diyos ko, buti hindi bumangon yung patay. Natawa na lamang ang dalawa. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay bumalik na sila sa pag-aasikaso. Dakong alas 3 na ng madaling araw na magsiuwian na rin ang mga tao. Sinamantala na ni Ruel at Fernan ang pagkakataon para naman makapagpahinga sila. Maaga pa rin kasi silang lalakad kinaumagahan. Nagsamang 2 binata sa bakanting kwarto sa itaas. Katabi lang yon ng silid ng kanilang lolo. Sa silid na yon ay may malaking bintana. Palagi lang yon nakabukas dahil sira na rin ang pangtakip. Trapal lang ang pinakaharang doon kapag umuulan. Ayos lang naman sa'yo na may katabi sa papag, ano? Wala namang problema sa akin, ano ka ba? Basta huwag ka lang hihilik ng malakas, ha? Hindi naman ako naghihilik eh. Pero nakutot ako. Naunang nakaitlip ang binatang si Fernan, habang si Ruel naman ay kinukuha pa rin ang kanyang pwesto. Bigla na lang din kasing nawala ang kanyang antok. احصل على بريد إلكتروني احترافي من GoDaddy يؤكد 97% من عملاء GoDaddy. Napatingin siya sa malaking bintana na halos kakasya na ang isang tao. Bumangon ang binata at naghanap ng pwedeng itapal doon. Hindi kasi siya makatulog dahil ang pakiramdam niya mayroong tumitingin sa kanya mula roon. Pagtungaw niya sa bintana, may nakita siyang imahe ng isang tao na madilim sa halamanan.
Hindi niya sigurado pero parang imahe yun ng Tia Beninay niya. Parang si Tia Benina yun ah. Hindi siya sigurado kung tiya ba niya ang nakita niya. Kaya kahit na nagtataka ay hinayaan na lamang niya. Hindi na rin siya nakatulog ng mga sandaling yon. Bumangon siya sa higaan ng 6:00. Siya na rin ang gumising kay Fernan. Namumugto ang kanyang mga mata nang lumabas sila ng bahay. Wala nang ligo-ligo. Aalis na sana sila na makita nila si Mang Homer na parang problemado. Nasa harapan ito ng kulungan ng mga manok. Tay, bakit ganyan ang mukha mo? Aga-aga. Ewan ko ba kasi dito? 7 manok ang nandito kagabi. Ngayon, papakainin ko na 6 na lang. Kulang ng 1. Hapilit pa naman sa akin ni Itay ito. Alagaan ko yung mga manok niya. Fernan, may mga magnanakaw ba dito sa inyo? Ewan ko rin eh. Dati pa namang may nawawalang mga alagang manok dito. Pero hindi dito sa atin ha. Sa kabilang strito. Ngayon lang nangyari na pati manok ni Lolo pinirahan din. Di bale, ako nang bahala rito mamaya. Talagyan ko na lang ng kandado to. At saka hindi ako matutulog sa burol. Matinding nagnakaw ah. Partida may mga bantay sa burol natin. Napunan ni Ruel na parang hindi mapalagay ang kanyang ama. Para bang may iba rin tong iniisip. Pero hindi na lamang niya yun tinanong dahil aalis pa sila ni Fernan. Nang makapara ng tricycle sa labas ng kanilang bakuran, ay bumiyahin na rin sila patungong palengke. Halos 10 minuto lang naman ang layo ng palengke mula sa kanila. Pwede rin naman lakarin, pero dahil hinahabol nila ang oras, ay hindi na rin nila ginawa. Isa pa, nagmamadali na rin si Ruel para makapagpahinga na rin. Makalipas lang ang mga sandali, ay narating na rin nila ang palengke. Kakaunti lang ang tao roon sa oras na yon. Maging si Fernan nga rin ay nagtataka. Alam kasi ni Fernan na kapag ganung oras, dagsana ang mga tao roon. Inabot ni Fernan ang kanilang bayad sa tricycle driver. Bago umalis ang manong, ay nagtanong pa si Fernan sa matanda. Anong, alam niyo ba kung bakit parang ang konti lang nang nandito ngayon sa palengke? Lumipat na kasi yung ibang nagtitinda sa ibang palengke. May haka-haka kasi na yung mga bagong nagtitinda rito sa palengke, mga aswang. Sa hindi malamang dahilan, nagtayuan ang mga balahibo ni Ruel. Hindi niya alam kung bakit parang bigla na lang silang nilamig kahit na tirik pa rin naman ang araw nun. Totoo po ba yan? Hindi na nagsalita ang tricycle driver. Nagkibit balikat na lang yon at maingat na pinaandar ang sasakyan. Uy, Fernan, sabi mo nga sa akin, totoo ba talagang may aswang dito sa Capiz? May aswang naman talaga dito. Di ba, bata pa lang tayo, alam mo na yon. Pero kasi ngayon, modern na panahon eh. Hindi ko alam kung posible pa rin bang magkaroon ng aswang. Baka nga tama yung sinabi ni Lolo ha. Ha? May sinasabi ka ba? Wala. Sabi ko, pamalengke na tayo. Pumasok na sila sa palengke. Parang nakakabingi ang katahimikan. Nang lumapit sila sa unang tindahan, ay nakaramdam sila ng kakaiba. Sa tingin pa lang ng alis sa kanila, parang ramdam kagad nila na hindi maganda na dun sila bumili. Kaya naman, dumiretso pa sila sa ibang tindahan. Halos lahat ng tinderang kanilang madadaanan ay kakaiba ang tingin sa kanila. Nakakatakot ang mga ngiti na talagang kita pa ang naninilaw ng ngipin. Insan, mukhang kailangan na natin umalis ha. Umanap na lang tayo ng ibang palengke. Sige, hindi na rin maganda pakiramdam ko rito eh. Ibang-iba na ito sa dating palengke na nakilala ko. Bago pa may mangyaring hindi maganda sa kanilang dalawa, nagmamadali na silang umalis sa palengke na yon. Saka lamang sila nakahinga ng maayos nang makasakay na silang muli sa tricycle. Mabilis ang tibok ng kanilang puso.
Sobrang kabado ang magpinsan lalo na kapag iniisip nila na baka nga aswang ang mga nagtitinda roon. Naghanap na lamang sila ng ibang palengke sa bayan. May kalayuan pero para sa dalawa ay mas mainam na yon. Kesa naman sa palengke na parang may balak na masama ang mga taong naroon. Tingin ko, totoo yata yung sinasabi ng matandang tricycle driver eh. So, naniniwala ka na may aswang? Ewan. Paano kung tanungin na lang natin sila tatay kapag nakauwi na tayo? Mabuti pa nga. Siguradong may alam dito yung mga kamag-anak natin. Nakapamili na sila ng baboy at isda. Magtatanghali na silang nakabalik ng bahay dahil pahirapang makasakay sa bayan. Abalan na naman ang mga tao noong sandaling yon. Paglapag pa lang nila ng mga pinamili sa ibabaw ng lamesa, inutusan kagad ni Mang Homer si Ruel. Ruel, anak, pumunta ka nga sa tiyang bininay mo. Tumiram ka ng malaking kawali. Bakit ako? Magpapahinga na ako eh. Sige na, ikaw na.